May mga pag-ibig na dumarating ng tahimik, at may mga pag-ibig na dumarating na parang bagyo. Bago pa man siya tawaging hurricane, si Lila Monteverde ay isa lamang dalagang ikinulong sa ginto at panuntunan. Lumaki siyang may tamang ngiti, tamang postura, at tamang kapalarang ipinili ng iba. Sa bawat misa, sa bawat handaan, paulit-ulit niyang naririnig kung sino siya dapat maging, ngunit hindi kailanman tinanong kung sino ang nais niyang mahalin. Sa isang lungsod na ang pag-ibig ay dapat may basbas, natutunan ni Lila ang sining ng katahimikan. Natutunan niyang itago ang mga tibok ng pusong hindi akma sa inaasahan. Dahil ang totoo, matagal nang may kulog sa loob niya isang pangalan na hindi maaaring banggitin, isang damdaming bawal pagmasdan. At sa kabilang dulo ng lungsod, namumuhay si Amara sa ilalim ng mga kampana at dasal. Isang babaeng hinubog ng pananampalataya, sanay sa paglimot sa sarili para sa Diyos. Tinuruan siyang ang pagnanasa ay kasalanan, at ang pag-ibig ay dapat may anyo at hangganan. Ngunit kahit sa gitna ng panata, may mga gabing hindi matahimik ang kanyang kaluluwa, mga gabing may kulang, may hinahanap ngunit walang pangalan. Hindi pa sila nagtatagpo, ngunit ang tadhana ay marunong maghintay. Sa araw na dapat ay magiging kasal si Lila, sa araw na suot niya ang puting bestidang simbolo ng pagsunod, may isang desisyong isinilang. Hindi sigaw, hindi luha, kundi isang hakbang palayo sa altar. At sa hakbang na iyon, nagsimulang gumalaw ang hangin. Ang pag-ibig na ito ay hindi hihingi ng pahintulot. Hindi ito magpapakumbaba. Ito ay darating na parang bagyo sisira ng mga pader, magbubunyag ng mga lihim, at magtuturo sa dalawang babae kung paano pumili ng katotohanan kaysa takot. Turong ang kwento ng isang pag-ibig na ipinagbabawal, ngunit hindi kailanman napigilan.